Hapon sa tanan. So, doon sa akong giawit, no? Na si Kristo mao ang bato, ang saligan ta sa bagyo, sa litdanan. So, padayon, no? Ang ato ang pagsimba, nining ato ang buhi nga Dios. Dios nga ingpit, Dios nga silimbahon, talahuron, busa nining nga kapunon, ato ang iusahon, ato ang unang-una kasing-kasing sa pagsimba nining ato ang buhi nga Dios. So sa bibasa sa ato ang suon, unang Pedro kapitulo 2, 4 sa 8, coming to him as to a living stone which has been rejected by men, but is choice and precious, Lilon, in the sight of God. You also, as living stones, are being built up as a spiritual house for a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For this is contained in Scripture. Behold, I lay in Zion a choice stone, a precious cornerstone, and he who believes in him will not be disappointed. This precious value then is for you who believe, but for those who disbelieve, the stone which the builders rejected, this became the very cornerstone, and a stone of stumbling, and a rock of offense or fall. For they stumble because they are disobedient to the word, and to this doom they were also appointed. So, padayon nato ato ang pinasunod na pagtuon ining maong sulat ni Apostol Pedro. Padayon nato dinhi ang mainungdanon nga nislutan may tungod sa pagkabililhon, pagka-precious ni Ginoong Hesus. Apan sa usapa atong hangion, padayon ang atong buhi nga Dios nga iyatang kaluyan, bubuan sa iyang grasya, nagikan ining maong pasahe, makuha nato ang atong kinahanglan na pagkaon alang sa atong makalag aron nga maoy mugiya nato matagad daw magampo ta. Wa mo halangdon, maluluyon kay na mo amahan, manipayo na pud mi nga ining rasa sa kapuno niya. Badayon nimong paghatag namo pribilehiyo nga makasimba nimo diha sa espiritu sa kamatuoran. Ginoong Dios, badayon ang hangyo na imo na pud ming tugasan sa dililong dugo ni Ginoong Hesus. Mauragi amo ang gugtong gilaungan na mahimo ming idlok na pod nining kapunon labi na sa mong pagsimba sa kabalaan nga Dios. Hinaot nga mapasaylo nimo ang mong matag karon unya nga mga kalapasan. Aron kami mahimong angayan ng mga magsisimba diha kanimo. O usab ang na pud mi kaluoy di kanimo na sa amo ang padayon ng pagtuon ining imong mga pulong sulat ni Pedro ang mi sa imong balaang espiritu nga unta aktibo nga mutabang sa imong walagad o bisan sa mga tigpaminaw sa mga pulong o padayon ni mulaom sa imong saad ning mga adlaw. Kini mong adlaw imong ipadalanginan o gibalaan. O nga, O Diyos, salamat na naaka, kasandigan namo sa among padayon nga pagsimba diha kanimo sa pagtuon sa imong mga pulong. Bahan ang misalig nga among pagtuon, pagkumalandong sa imong mga pulong, diha lamang sa ngalan sa imong bugtong anak na mao si Ginoong Hesus. Amen. Mga kaigsuunan, ining maong pasahi sa tinuray makahatag din nato kalingkod sa ato ang daghan no nga mga masugatan magian nga mga kalisod sa atong mga kinabuhi tungod kay dinhi pakita nga si Ginoong Hesus mao ang bato, mao ang lig-on nga sukaranan sa mga katawhan sa Dios, sa mga katawhan nga iyang gitubos sa iyang bililhon nga dugo. So padayon ang ato ang pag-focus din sa ato na nga
natanaw sa milabay, dunay upat no ka mga pangutana nga atong atong makita dinhi mao pasahi. Dinhi una ato naman ning natanaw kinsa man di ay si Ginoong Hesus, no? Kinsa man siya sa tinuray niya. Ikaduha, na unsa may atong katungdanan sa atong pag-anha kang Hesus pinaagi sa pagtuo. Unya, ang ikatulo, unsa may ato ang makabot o makuha ingon ng mga Kristohanon pinaagi sa pagtuo ni kang Hesus. Dahil ikaw ba, unsa may mahitabo niadtong mga nagtamay, niadtong mga nisalikway ni Hesus pinaagi sa pagkadili matinuuhon o pagrebelde. So unsa may dangatan nila sa unahan. So ato nang natanaw kinsa si Hesus tin-aw sa ato ang pagtuon na siya ang pinili, no? Na bato, siya ang sukaranan, presyo siya. So atuan na nang gitanaw, ya naata nakafokus padayon sa ikaduha nga pangutana na nanghinapos nga ating bibiyaan sa milabay. So ang ikaduha nga pangutana na ingon nga mga Kristohanon sa may atong part, no? Bahin katungdanan sa atong pag-anha diha ka Ginoong Hesus pinaagi sa pagtuo. So naka-focus ni siya verse 4 to 5 ingon dinhi, duol kamo kaniya ingon nga usa ka batong buhi diin bisalikway sa mga tao apan pinili bililhon diha sa panan-aw sa Dios. Kamo usab ingon nga mga buhing bato gitukod ingon nga usa ka espirituhanong balay alang sa usa ka balahang pagkapari sa paghalad sa paghalad o espirituhanong mga sakripisyo nga makapahimuot ngadto sa Dios pinaagi kang Jesucristo, coming to them as to a living stone which has been rejected by men but is choice and precious in the sight of God, you also as living stones. So ang mga Christian, mauna ang mabuhing bato, are being built up as a spiritual house for a holy, nilain, separate priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. So, mo no, atong na tan-aw na ni no sa milabay dayon atong nakita no nga sa Old Testament tunay kalainan ang templo dito tungod kay binuhat to sa gali ang mga parts dito sa templo literal na bato mapatay. Pero dinhi ilalom sa New Covenant lahi na no di na pareha sa maong kayutang kay ang balay dinhi ilalom sa balay sa Dios ilalom sa New Covenant dili naman gitukod sa mga patay ng mga bato kundi sa mga buhit ng mga bato gitukod kini no gikan sa mga katawhan nga nangaluwas no resulta sa perfect na trabaho ni Ginoong Hesus sa kaluwasan dito sa cross sa Kalbaryo no na ay mga nangaluwas o maoy gitawag nga mga buhing bato pinaagi sa grasya sa Dios. Sa laktod nga pagkasulti nga ilalom sa New Covenant no gitukod yun sa mga buhing bato no dili sa mga literal o patay mga bato. So dili kalalis ang Biblia nagtudlo kanato no na ang matag usa nga mga Kristohanon mauna ang templo sa Dios. Mo tong giingnan tanaw sa 1 Corinthians 6:19, wala ba mo mahibalo ang inyong lawas mao ang templo sa balaang espiritu naa diha sa sulod ninyo no inyong nabatunan gikan sa Dios ug nga kamo dili na mao ang tag-iya sa inyong mga kaugalingon. So mo ang reality sa mga Kristiyano nanay tag-iya nato. Anong natag-iya mo taglain kay gipalita sa may gipalit dahil sa tuwa bililhong dugo ni Ginoong Jesus. Mo nang ingon siya, do you not know wa mo mahibalo that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you. So, mo lang reality. Kung tinuod ng Christian,
Atong body, Pinoy-anan na sa balaang Espiritu. Whom you have from God, nga inyong nadawat gikan sa Dios, and that you are not your own. Muna, nga ang Christian, di na yun. Magpataka lang ng murag way taniya. Murag walay kapuyo. Muna nga seryoso ni, nga kamatuuran. So muna, nga din sa atong pasahe, at verse 4 to 8, sa chapter 2, sa 1 Peter, din ang balang Espiritu, wala naghisgot, may tungod ni anang maong realidad. Diha sa matag usa ka mga Kristo, kundili, ang gisgutan sa balang Espiritu din mao ang may tungod sa gitawag o dili sa individual, kundili, kini usa nga pundo. Ang gisgutan sa 1 Corinthians, individual, Pinoy-anan, di ba? Sa balang Espiritu. Pero din ang focus, pinibuok na templo sa Diyos. No? Sa mga tinupod ng mga Kristohanon, ingon nga sila mao ang dugi ng mga bato. Diin nga himong nindot kayo ang plano sa Ginoo, no? Old Testament, patay mga bato, pero pag-abot tayo sa unahan, ang mahimo ay mga bato, maulit ang mga tinubos ni Ginoong Jesus, buhi na nga mga bato, nga maoy iyahang tuwihan. So, klaro, no? Nga ang kahimtang sa Old Covenant o kahimtang sa New Covenant nilahi na tungod kay ang dapit, no, nga puy-anan sa pinasahig nga presensya sa Dios na anaman sa nagakatigom nga mga katawhan. Sa una dito sa katong ginama nga templo, pero diri karon dali na, no? Nana diha sa tigom sa mga katawhan, no, sa Dios nga mao ang church. So mo ni, no, nga ato makita kung mao na ang reality na kada ba, no, makita na to nga ang himaya kalipay sa panagtigom sa church sa adlaw sa Ginoo mao na ang nindot nanuman kay mao man ay gipuy-an sa Dios, no, naa diha ang iyang balaang presensya. Kay lahit naman ang doon na may kausapan sa pag-anha sa presensya sa Ginoo. Sa una kay moadtong gid sa atong building. Pero karon ang Ginoo moanha na sa tigom sa mga katawhan sa Dios. So mo na, no, ang kanang gitawag og kalipay una atak kauban sa mga katawhan sa Dios. Di naapod ang Dios ang iyang balaan nga presensya. So, pangutana, giunsa man nato, no? Ingon nga mga Kristohano, nga kita nahimong part ni anang maong espirituhanong balay, nga diin na ang special nga presensya sa Dios. Kini pinaagi ra gyud. Sa ato naman na review gamay, pinaagi ra gyud sa atong pagduol kang Ginoong Jesus, no? Pinaagi sa pagtuo nga ni grasya sa tuwa, ingon nga maoy unsa man, pundasyon, sukaranan, no? Nakita mahimong part sa ato aning maong balay pinaagi sa pagtuo. Mo nakakita, no, ingnan tanaw gali. Verse 4 to 5, duol kamo ngadto kaniya ingon nga usa ka batong buhi diin kisalikway sa mga tao apan pinili pililhon diha sa pananaw sa Dios kamo usab tanawa ingon nga mga buhing bato gitukod ingon nga usa ka espirituhanong balay alang sa usa ka balaang pagkapari dahil sunod sa paghalad sa espirituhanon nga sakripisyo nga makapahimot ngadto sa Dios pinaagi kang dugang pa dili lamang na kita ingon ng mga Kristohano na himong part sa gitawag og espirituhanong balay sa Dios kundi usab nagpasabot kundi sa pagduol ngadto kang Ginoong Hesus diin ang mga Kristohano na himong part sa balaang pagkapari. Diba? Verse 4 to 5. O gini, matanaw nato nga ingon na ang nga mura ni siya makapahibulong, no, nga paminawon tungod kay naunsa pag-aunsaha nga kita nahimo may noong part sa balaan nga pagkapari. Di ba? Nga kung atong tanawon sa Old Covenant, no? Ilalom sa Old Covenant,
ang templo ug ang pari, ato na na-explain sa Milabay, no? Naa sila'y, sa dito, ang templo ug ang pari, lahi. Kaya ang templo, literal man to, din ay pari. Pero diri, usa na. Ang templo ka. Ako na to, ang kanabang kahibulungan ba? No, kapag sa Old Covenant, templo, na ay pari, diri-dili. Usa na, gitawag naman ang mga Kristohanon o buhi. Bato, kita, mauna ta ang templo kunya, wala ang pagkapari na usa. So kita na to ang kanang gitawag pag-uswag sa redeem kaluwasan ikan sa Old Covenant padulong din sa New Covenant. So, muna no ang atong makita na usa na. Karon unsa man di ay ang mga buluhaton sa balaang mga pari. Kita gitawag na matag balaang mga pari. Nga gitawag ko daw balay sa Dios. So unsa man di ay no ang kanang mga buluhaton sa balaang mga pari sa Dios diha sa iyang panimalay. So man ay ako ning gitan-aw sa Milabay, di ba? Chapter 2 verse 5c ingon ni sa paghalad o espirituhanong mga sakripisyo nga kana kung makapahimuot dili po nang makapag-uol makapasubo sa balaang espiritu makapahimuot ngadto sa Dios pero naagay dipinsa pinaagi ka Hesus Kristo ngano man nga naa man gyud ang pinaagi ka ni Hesus kay siya man gyud maoy kanang ato ang kanabang hinungdan ngano nga mahimuot ang Dios ni nato di ba siya ngano ang kay pinaagi niya napasikuli ato ang relasyon lawas tanan siya mao iting pataliwala nato. So to offer up spiritual mo ni ato ang duty mo ni atong bulaton sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. So ang pangutana unsa man di ayning maong espirituhanong halad sakripisyo sa mga balaang parig sa Dios nga diin mao ihalad ngadto kaniya. So, ibawa na ito, no? Mawala ni nagpasabot, ato nang ikuan argumento, dili ni pagsakripisyo alang sa atong sala. No? Kaya ato naman gilantaw, nga si Ginoong Hesus naman yun maoy makasakripisyo, klaro man na. Sa Hebrew 7:27, ganit, kasara man na naghihimo ang pagsakripisyo, Diba? Hebrew 7:27, siya wala na kinahanglan ingon sa uban nga mga labawng mga pari paghalad og mga sakripisyo matag adlaw una alang sa ilang kaugalingong mga sala ug unya alang sa mga sala sa katawan sanglit iya man gihimo kining kapilagit na gibuhat sa makausa lamang unya alang sa tanang kapanahonan sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon, no? Klaro, he has known it like those high priest, so refer sa Old Covenant, to offer up sacrifices. Sige lang, no? O ito, lamsan siguro ito yung altar, kaya daily man. Noon, kasi po na ay manipyo. Diba? Daily. First, for his own sins. Yan ang himuon. And then, for those of the people. Diba? Since he did this once for all, when he offered up himself. So doon na kalahiyan. Saan sa gibuhat ni Kristo, saan sa gibuhat sa Old Covenant ng mga pari. So, klaro no, nga diha, sa makaluwas nga kamatayon ni Jesus dito sa krus Kalbaryo, kita nakabaton sa tanan na pagsakripisyo nga atong gikinahanglan. Siya maoy nitubos nato. Siya maoy nilukat nato. Aron mawagtang atong mga kasalanan. So busa, wa na gikinahanglan ang pagsakripisyo pa alam sa atong sala, no? Na mubuhat pata o di man kita kabuhat o mubuhat si Kristo. Nga naman, gitapos na ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. So atong gihisgutan lang kinaamay sacrifice pa himuon dinhi, dili para sa sala. May lamang klaro na nato. Pero bisan pa niining maong kamatuoran, wala po ni nagpasabot nga wa na gibuhaton pa, no? Nga paghalad, tinaa pa may nagpabilin nga pagsakripisyo, pero dili alang sa pagsakripisyo sa atong sala. Kung dili,
alang sa section test ng pasay, alang sa atong espirituhanong nga pagsakripisyo. Paghalad sa mga balaang mga pare sa Dios ilalom sa New Covenant nga mao'y ato ang ihatod adto sa Dios. So unsa man ining mao mga halad? So atong nalakbitan no sa Milabay, dunay 5 no ka mga nagpabilin pa nga angay natong isakripisyo gitawag og espirituhanong pagsakripisyo nga atong ihalad nga makapaymuot ngadto sa Dios. Una, unsa galito? Una nga espirituhanong pagsakripisyo mao ang espirituhanong sakripisyo sa nagunog o naguba may nulsulon nga kasing. Di ba? Mga to ang sa Psalm 51:17. Ang mga sakripisyo alang sa Dios mao ang usa ka nadugmok na espiritu, usa ka naguba ug may nulsulon nga kasing-kasing o Dios dili mo pagtamayon. So nagisgot of sacrifice, no? The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart, O God, you will not despise. So muna no, nga sa atong pagsimba, may ginatuwa. Kinala na ate kasing-kasing na unsa man naguba diha sa unsay atong mga kasalanan, no? Nga hunta ang atong tinguha gyud na kita mahimong mapasaylo, nga kita mahimong dili isalikway. So part na no sa ato ang pagsimba. Dahil ato naman ang i-explain. Ikaduha, sa to? Ang espirituhanong pagsakripisyo, ang espirituhanong paghalad sa pagdaig o pagpasalamat. Matong, klaro man na no sa Hebrehanon 13:15 nan pinaagi kaniya himuon ta kanunay di pag yun na kanang panahon lang may suta kanunay permintig yun panahon nga siya ato si bawat sa adlaw niya nan pinaagi kaniya himuon ta kanunay ang halad sa pagsakripisyo sa sulod pagdaig ngadto sa Dios nga sa ato pa sa bunga sa mga ngabil na nihatag og mga pagpasalamat ngadto sa iyang ngalan. So mga no nga inigsimba gyud buka gyud atong ngabil kay mao nay part sa ato ang buhaton, mao nay ganahan sa Ginoo, no? Through him then let us continually offer up a sacrifice of praise to God. That is the fruit of lips that give thanks to His name. So, klaro kayo sa New Covenant nga worship ang kanang ganahan sa Ginoo nga ihalad mo ng mga awit. Wa giingnan diri nga instrument mo ay padakon ang atong mga bakbak, no? Bunga sa atong mga nabil. Dahil ikatulo unsa ba? Nanahuman na ato pod nga ato ang ihalad espirituhanong sakripisyo, ang espirituhanong halad sa paghatag. Giving, no? Part na siya. Di na siya pagpangwarta kundi part na sa worship. Tanawa gali, Hebrews 13:16. Ayaw ninyo isalikway ang pagbuhat og maayo ug ang pagpaambit o kaning pagka mahinatagon kay ang maong mga halad kinalang ka maglantaw sa ang imo na purpose makapahimuot sa Dios, no? And do not neglect sa New American Standard Bible na ayaw gyud isalikway, and do not neglect doing good and sharing. So ang doing good sa imong nakita na angayan buhaton good dayon and sumpay siya relasyon wa man nagibutang and so diya sa doing good sulod na sila combine na sila, no? And sharing for which such sacrifices mo ay nakalindo God is nice. No, sa ESV, do not neglect to do good and to share what you have. Mo nga kuan ra pug kuan nga translation kaya na uban bisan wala diha muhatag mungutang na lang ya kung inside siya sa Korinto kung sa naa diha honest ka ora pwede mong share, diba? To share what you have sa unsay naarapod
nimo. For such sacrifices are pleasing to God. Sa Amplified Bible, na translation, do not forget, ayaw paglimot-limot or neglect to do kindness and good, to be generous and distribute and contribute to the needy of the context of the church as embodiment and proof of fellowship for, kanindo pag-describe, for such sacrifices are pleasing. So, ang ato magyong absun, mao nga, may muot ang Diyos. So, part sa atong worship, ang pag-hatag. So, ato na lang nakita ang mga pruiban. So, ikaw pa, wala na ito din natanaw, no? Ikaw pa, naba sa inyong natiknot? Wala. Ikaw pa na atong ihalad na sakripisyo, ang sakripisyo sa balaang kinabuhi na. Sa maning balaang kinabuhi, kanang lahi, no? Huli, separate nga kinabuhi, kung moingon magdutaan na ay katubang na to sa Christian, sa man ang kalibutan, ang mga unbeliever. So, mo na nakita, isultihan, no? Asa man ato ang pundasyon sulat ni Apostol Pablo sa Roma, no? Roma Kapitulo 12, versikulo 1. So, naa din klaro, no? Busa ako muhangyo, muawhag ninyo, mga kaigsuunan, pinaagi sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas. So, nag-isgot sa physical nga lawas. Ingon nga buhing, halad, balaan. So, naa, no? Nga sakripisyo, nga madawat ngadto sa Dios, nga mao ang inyong tawagan na espirituhanong pagserbisyo sa pagsimba, no? Therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Muna, no, nga panahon nga kita no, musimba, preparado yun ang ato ang tibuok na pagkatao. Kinahanglan nga na ang balaan nga pag-sakripisyo. Nang dilahi, gidna siya. Kay kana, mao ang unsaman, spiritual service of worship. So, muna, no, atong nakita. Ikalima. So, balaan na pagkinabuhi, muna ang sakripisyo sa balaang kinabuhi, ayon ikalima, sakripisyo sa insinso sa pag-ampo ngadto sa Dios. So part sa worship na agad ang prayer. Tanawa, Revelation chapter 5 verse 8. Itagi sultian din Revelation chapter 5 verse 8, ingon din sa diha nga nakuha na niya ang libro, ang upat ka mga buhing binuhat ug ang 24 ka mga pangulo nihapa sa tubangan sa kordero nga ang matag usa kanila nagkupot og alba og sila may bulawang panaksan nga napuno sa insinso nga mao ang sa diha nasa dinhi nga mao ang mga pag-ampo sa mga balaan. Di ba? When he had taken the book, the four living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each one holding a harp and golden bowls, no? Full of incense, which are the prayers of the saints. So, timan-an nato, no? Sa kani. Timan-an nato, nga dili ni ang pag-ampo sa ginila nga mga santos nila, no? Kundi ang mga pag-ampo ni sa mga katawan sa Dios nga naa sa church. Kaning giingon din sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2. No? 1 Corinthians 1:2 nga nasa church sa Dios nga naa diha sa Corinto alang ni adtong kinsa gibalaan diha kang Kristo Jesus, mga balaan pinagis pagtawag uban sa tanan nga kinsa
naa sa tanang dapit nga nagsangpit. Ano siya? Nagsangpit diha sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo na ilang Ginoo ato usab. So, pasabot kaning incense diri sa mga pag-ampo, mao ni mga pag-ampo sa church. Buhi. To the church of God which is in Corinth, to those who have been sanctified in Christ Jesus, since by cooling, with all who in every place call on the name of the Lord Jesus Christ, their Lord and ours. So, mao ni no, ang espirituhanong mga pagsakripisyo sa mga parianong pari sa New Covenant, diin mao'y dadon pinaagi sa atong Ginoong Heso Kristo. Mao pud ni no ang atong dadon panahon nga kita mosimba sa Dios sa Biblia. So, ngano man nga pinaagi gyud sa atong Ginoong Heso Kristo, nganong naamo gyud ang kanang gitawag pag pinaagi sa atong Ginoong Heso Kristo. Abantay ta? No, mo ba? No. Nganong ginana man? O niya ang rason. Nganong ginana man yung pinaagi sa atong Ginoong. Di ba sa atong pag-ampo, ang uning gisalig, pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong. Nganong inana man dyan? Sa kay rason. Ang rason anak mo eh. Tungod kay kining maong mga espirituhanong sakripisyo sa paghalad, dilit man hingpit sa iyang kaugalingon. Mo nang rason. Dilit siya perfect sa iyang kaugalingon. Kini naman sahan pa pinaagi sa mga kahuyangon. Uban sa mga kapakyasan niadtong naghalad dili. Una ngano nga naa gyud sa tumoy ng diampuli pinaagi sa ngano man kay di man na perfect kun. Kinsa ra may makahimong perfect anak mao si Ginoong Jesus. Yeah. Pero pinaagi ni Jesucristo kahit man perfect na ang tigpataliwala, di ba siya mo ang kanang mediator sa New Covenant. Kining maong mga espirituhanong nga mga pagsakripisyo mahimo na madawaton ngadto sa uman. Kaya kung wala si Ginoong Jesus di na dawaton. Kaya dili man na siya perfect. Mansahan man mga payakan so di na dawaton. Pero kung butangan na pinaagi ang Ginoong Jesus dawaton siya sa kaya pinaagi man ni Kristo kita dawaton sa Diyos. Muna, nga di gyud mawala na sinter ginaperminti si Christ bisan diya sa atong mga pag-ampo. Mao na unsa ka bililhon si Kristo. Di ba mo natong gisgutan unsa ka mahinungdanon si Ginoong Hesus. Noon ako na nagpasabot nga gikinahanglan gyud na kay naa man pud ang Ginoo kay naa man siya kanang gitawag common grace. Ani, buti pasabot din. Kung nangalan ni Ginoo, di siya mutubag, naman yun sa. Pero ang normal yun sa mga katawad siya pinananaag yun, pinaagi sa ngalan ni Ginoo. So, karon ang pangutana, kung saon man, ingon nga mga Kristohanon nga mahimok tang part nini maong balaan pagkapari. Saon man. So, naa din pinaagi ra gyud sa pagduol kang Ginoong Hesus diha sa pagtuo. Tanawa balik ko ito basa atong pasahin. Chapter 2, verse 4 to 5. Duol kamo ngadto kaniya, ingon nga usa ka, batong buhi diin bisalikway sa mga tao ang pinili o bililhon diya sa pananaw sa Dios. Kamo usab ingon nga mga buhing bato gitukod, ingon nga usa ka espirituhanong balay alang sa usa ka balaang pagkapari sa paghalad o espirituhanong mga sakripisyo nga makapahimot ngadto sa Diyos pinaagi kang Jesucristo. So, kung saon, pinaagi sa pagduol kaniyos diha sa pag. So karon, ari na ta sa ikatulo, no nga pangutana. May tungod sa pagkaminungdanon pagkabililhon ni Jesus. So, ikatulo, unsa may atong makabot? No? Ingon nga mga Kristohanon pinaagi sa pagtuo diha kang Dios. Naa ba tay makuha? Naa ba tay makabot niini? So, tanaw na ito itong pasahe, verse 6 ta. Pero ta. Unang Pedro, chapter 2, verse 6. Unang Pedro, kapitulo 2, size. Kay mauni ang nasulod diha sa kasulatan. Tanawa akong pahiluna diha sa Sion, o usa ka pinili nga bato, usa ka bililhon nga sukaranan nga bato, o siya nga mutuo kaniya,
Unsa? Dili kayod maulawan. Dili mapalaw. Diba? So, muna. For this is contained in Scripture, behold, tanawa, I lay in Zion a choice stone, a precious cornerstone, and he who believes in him will not be, nadiri ang tubag, kung siya atong makuha sa ato ang pagtuo, no? Sa pinaagis pagtuo, will not be disappointed. Now, sa ESV, will not be put to shame. Dili maulawan. Di nato kalimtan nga si Ginoong Hesus dili lamang pundasyon. Dili lamang sukaranan nga bato. Diha sa kitawag Universal Church, kundi nagpasabot usab ni nga siya mausab ang pundasyon sa atong mga kinabuhi. Personal nga mga kinabuhi. Siya mo atong talikod. Siya mo atong sukaranan. Kay sinisan kinsa nga mosalig diha ni Hesus sa nagsulti. Dili maulawan, dili mapakyas, will not be disappointed, will not be put to shame. Pero subo, no? Kay mao gid unta na ang normal. Pero subo mapalandungon kay daghan nga mga katawan di inaan na hinuon ni pundar sa ilang mga kinabuhi, diha sa ilang mga salapi, diha sa ilang mga kabtangan. Di ba? Ang uban naa nagpundar sa ilang mga kaugalingon nga mga nangatapos. Ang uban naa nagtukod sa ilang kinabuhi, mga kinabuhi diha sa ilang mga kaugalingon ng pamilya. Pahampugay kinsay no sa mga sa nang uban na hilig kay nang padakuay ng pamilya bitaw. So naa nila gipundar diha. Ang uban naa nagsalig sa ilang kaugalingon nga kabray. Kaugalingon nga kaalam. Kaugalingon nga kahibalo. O kani gitawag o kabot sabot kining pagkamaayong laki. Ang term bitaw. Mga kaigsunan, kining tanan dili kasaligan. Kung diha nimo gibutang ang imong pagsalig, ang imong pundasyon sa kinabuhi, di gid na kasaligan. Nga naman, nga di na sa kasaligan. Kaya ang pagkasapian, kaya ang pagkadaghag kabtangan, wala man ni kasiguruhan. Ngano gani? Ngano di man ta kaingon makasure ta kung naa ka na siguro na ka. Lumalabay naman. Yaan ka gid na. Di ba? O na imong ikapasigan po naglaw-law ng mga kabtangan sa urban animog naan nimo nabutang. Wa ko gaingon extreme ha. Kung naa mauna imong pundasyon nga wa kay Kristo kay naa imong focus akong klarohon diha. Di na magsilbi ko kay ka. Di ba? Unya naa imong pundasyon sa kinabuhi sa imong mga natapos. Kaya kung sa madali nga tapos, mutungha o mulabay rapod na. Bisan ang paghigugmas imong pamilya labaw kay kang Kristo. Di mo bang ibaylo si Kristo kay lisod ko, mag-Christian ko, madaot ang pamilya. Ura bang, ang imong dako sa kasing-kasing, imong love sa imong pamilya, ingong na si Ginoong Hesus na kinsa tong, may gugma, ang bagay ito, pait kayo ba? Labaw na ko, dili tapos. Labaw kay nako. Kung sa may naa diha, pamilya man o sana, dili tapos na. Ngano? Ngano man? Nga kung diyan mo ipundar, dili walay kasiguruhan. Tungod kay di man ko na Mount Santo, yung pamilya, Mount Santo baguna. Dili man. Asa ra man ang kutog? Kung maogi yung padak-an ba, balag wa kay Kristo, okay, ana ra gyud ka kay para kuan gyud aw. Dire gyud nakutog sa kalibutan. Kay human ani kalibutan lahi na ba ang pamilya gyud. Kato na bitang walay katapusan nga pamilya. Di ba? Pero ang i-contrast lang nato, no? Pero siya nga naa nagpundar siya kinabuhi diha kang Jesus, siya naa nagsalig diha niya
dili gayon mo naging mo dili maulawan. Dili mapakyas ni madisappointed o sigurado. Mo na gusto ipakita ni Pedro dinhi nga unsa kabililhon si Kristo sa kinabuhi diya sa mga Kristohanon nga walay makalabaw na precious gid siya. Kasi Kristo mao man gyud ang tinuod nga pundasyon din anha nato itukod ang atong kinabuhi. Kay kadtong naa nagsalig diha kaniya, mao man giklaros ko pa sa di gyud maulawan. Dili mapakyas, dili madisappoint. So muna ang tubag sa 14. So alin na sa katapusan? Unsa may mahitabo pud ni adtong wala lang ni Kristo. Gani tamay na hinuon, no? Unsa may mahitabo ni adtong gitamay bisalikway ni Jesus pinaagi sa pagkadili, matinuon o pagrebelde. Unsa may mahitabo diha kanina. So, ang katapusan, basahan na to. Verse 7 to 8, no, sa atong pasahe. Unya, kining maong dinilon nga bato para ni kaninyo nga kinsa ni tuo apan. Alang ni adtong kinsa wala ni tuo, ang maong bato nga gisalikway sa mga panday kini nahimo hinuon nga labihan kasukaranang bato. O usa ka bato nga kapandulan. Usa ka bato nga makapahulog makahugno dahil sila nangapandol tungod kay sila mga masinukbakon man nganha sa pulong o diha niini nga pagkagunog sila gitudlo no gi-appoint na sila daan ana. This precious value then is for you who believe, but for those who disbelieve, the stone which the builders rejected, this became the very cornerstone and a stone of stumbling and a rock of offense. Sa NIV na version, a stone that causes people to stumble and a rock that makes them fall. Makapatumba, makapahagpa. For they stumble because dahil hinungdan they are hadlok kining unsa gani disobedient to the word, and to this doom they were also appointed. So karon nabatayan ba nato ang gisulti ni Pedro dili? Iya nagipakita dinhi nga si Jesus dili lamang ang bato nga pundasyon, cornerstone, bato nga sukaranan diin gitukod ang church, ni siya mao lamang ang bato diin gitukod ang atong kinabuhi, kundi usab nga ni adtong mga nagtamay, ni adtong mga nisalikway niya, pinaagi sa pagkadi matinuohon, pinaagi sa pagkadi masinugtanon, siya usab nahimo nila nga bato nga kapandulan. Bato nga maka-ingon sa ilang pagkapukan, mao'y dinungdan sa ilang pagkapukan. A stone of stumbling and the rock of offense. A stone that causes to stumble and a rock that makes them fall. So ibawa nato no? Nga kining pulong dinhi nga stumbling, makapandol, nagpasabot ni sa pagkamusmus. Nadagma bitaw na kasabot mo ng mamusmos ang naong. Mo ni nga word. Stumbling din pagkabungkag. Mao ni usa ka klase sa pagkadagma nga muhatod ngadto sa hingpit nga pagkadaot. Mao ni ang bato nga mao'y hinungdan sa ilang pagkahagba. Kay sa likway man, murag wala laman sa buot. Iwali si Kristo, gayagga pa jud. So, may tabo, maura po ni mupatumba nila. O kining ulong din nga offense, no? Makapapukan, makapadaot, makapahulog, fall, nagpasabot ni diya sa usa ka litag nga makamatay. Ni adtong na biktima niini, diin kadtong kinsa muhapak
Mudasmag batok na ini mong batok. Makikontra ba? Makig-away ni ini sa hingpit mahimo gayud nga madaot. No? Karon hala gitugutan pag-iaga pero sa ending ana daot lalag. Busa mga higala dili nato ikahibulong kung unsa unya ang may tabo ni adtong ni tamay ni salikway ni Ginoong Hesus. Dili nato una-unaon nga kining mga butanga mulabay ra nga murag dili mahitabo diha nila, dili gayud. Ngano man, kay kadtong ni salikway ni tamay ni Ginoong Hesus pinaagis pagkani matinuon kana bitaw wa man jud ka sa bakbak siguro ni tamay niya. Pero kanang imong pagkani matinuon pagtamay na. Kanang imuhang pagkani masinugtanon part na silutan gayud na niya. Iya gyud kang gugon. Tanawa gani kaning ngilngig nga gisulti sa sikat Tesalonica ni adtong mga di yun pa makabig Jesus di yan mosunod, no? Pamungol-pungol ra gyud. Unsa may tabo ana? Sikat Tesalonica Kapitulo 1, 7 hangtod sa 10. Niya mo ni. No? Kung ikaw wa pa galing puro yun. Okay, mao ni may tabo o. Aw gali. Sikat Tesalonica 1 versikulo 7 ug 10 ingon dinhi og nga uban kanamo kamo nga gisakit na ay mga nahitabo persecution ani nga church, di ba? Ano bang pagpaantos mo na nga gidasig sila unsa may pagdasig dinhi nga uban kanamo kamo nga gisakit hatagan ra unya niyag comfort pahulay kanus aman mahitabo sa diha nga ang Ginoong Hesus mo sila doon sa kalayo nga nagdilaab mupadayag na gikan sa langit kinuyugan sa iyang gamhanang mga anghel siya tanawa sa may tabo mupahamtang og panimalos na karon gugma pa kay si Christ pwede pagkayo na nawag sa dukol kamong gikapuyan og gibugatan kay papahulayon ko kamo pagbalik na siya di na mauyang Lord tanawa siya mupahamtang og panimalos diha kanila nga wala muila sa Dios o kanila nga wala nagmasinugdanon sa maayong balita may tungod sa atong Ginoong Hesus. Mahiaguman ra unya nila ang silot sa pagkalaglag. Maintag na aray kinutuban dili oy. Sa man diha? Silot sa pagkalaglag nga walay katapusan. Unya ipahilayo sila gikan sa atubangan sa Ginoo. Ang pasabot bitaw ani ipahilayo nga ang tanan nga gi-enjoy nga common grace karon wala na. Karon kay ang dautan ug ang mga kon nga nag-enjoy wa puro. Pero pag abot sa pagbalik ninyo wala na. Ipahilayo naman. Karon kay nasagol pa man ang mga katawan sila naapod sila. So nara sila sa dool. Pero pagbalik na ipahilayo sila. Di ba? Mahiaguman ra unya nila ang silot sa pagkalaglag na walay katapusan awan ipahilayo sila gikan sa atubangan sa Ginoo o gikan sa himaya siyang gahom sa diha nga moabot na siya nga himayaon diha sa iyang mga balaan nga maunya nga sa mauunya nga adlaw og siya daygon diha sa taliwala sa tanan nga mga nanagtuo kay ang among pagpamatuod diha kaninyo gituohan man and to give relief to you who are afflicted and to us as well when the Lord Jesus will be revealed from heaven with his mighty angels and flaming nagkalayo nagdilaab na kalayo dealing out retribution to those who do not know God and to those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. Sa unsa pagwali pa tungod mo ni Christ kay ang buktong paglaom ni si Kristo adili yun. So na ay mapaabot ng imong anak. Verse 9. This will pay the penalty of eternal destruction. Tinuod ni. Eternal destruction. Siya may eternal.
walay katapusang pagkagunog. Away palayo from the presence of the Lord and from the glory of His power. So, wala na lagi ang common grace. Wala na, wao na. Verse 10, when He comes to be glorified in His sins on that day, and to be marveled at among all who have believed. For our testimony, ingon din ang mga apostol, kaya ang among testimony to you was believed. No, sa New Living Translations, alang sa sayon nga pagsabot, and God will provide rest for you who are being persecuted. So, muna, no, nga, bisag gilutos mo, pero naay Diyos mo provide, o, unsa man, rest, no? And also, for us, when the Lord Jesus appears from heaven, He will come with His mighty angels, verse 8, and flaming fire, bringing, magdala na siya, hindi na gugma, daton, bringing judgment on those who don't know God, and on those who refuse, pagdimili ba, to obey the good news of our Lord Jesus. Verse 9, they will be punished with eternal destruction. Yan, sige mo nila, forever separated from the Lord and from His glorious power. When He comes on that day, He will receive glory from His holy people, praise from all who believe, and this includes you, Christian, for you believe what we told you about Him. So, pusa, no? Si Kristo maog yun dahil bato. Nga makapadagma, makapaguba nila, o nga, niinis sila di kalatin. Di ba? Kung naikutang niya. Sila sa hingpit, silutan yun, ni Ginoong Hesus sa walay katapusang pag-antos. Sa linaw, nakalayo sa emperor. So, muna, no, nga, unsa gid ay kabililhon, unsa gid ay ka mainungdanon si Ginoong Hesus diha sa atong mga kinabuhi karon. Kinahanglan pakabililhon gid mo si Ginoong Hesus kay unya kun di nimo siya bililhon karon, unya siya mahitabo. Delikado. Kay kung wala siya, kita malaglag ayon sa. So muna nga gipakita ni Pedro ani nga sulat. Dililihon kay na, sige na sa atong. Maalang pag-unsa kalisod ang atong kinabuhi, ayaw yung biyai ang pagkabililhon, pagkamainungdanon Kristo. So sa katapusan, human na nato ni busa, ingon ng mga Kristohan, kinahanglan na ato yung natadaan o dako nga pagkamainungdanon, dako nga pagkabililhon si Ginoong Hesus, o kinahanglan nga dili ta mo talikod, gikan kaniya. Di ta mo apostasy. Unsa ka dakong katalagman rahidya sa imong kinabuhi kung biya ka unsa na tahan nga bisan diha sa nakalain nga mga pagsulay kay dati na maginadaan nga muagi kita mga kalisdanan na atong masugatan kinahanglan nga anha ra gyud ta mosandig ni Ginoong Hesus o sa makanunayon mo pabilin ta nga suod diha kaniya ayaw gyud taga-igdugan, malayo ka diya. Delikado din na. Bisan ko ang uban mo tamay, bisan ko ang uban mo sa likway kaniya, musandig ragyod ta diha niya, o kinahanglan nga dili ta mo talikod, gikan kaniya, kay si Jesus mao ang buhi nga bato, ang saligan ta sa kalisod, kalisdanan. Siya ang bato nga sukaranan. Siya ang cornerstone na pinili sa Dios o bililhon sa iyang pananaw. Kay pinaagi sa pagduol diya kaniya, pinaagi sa pagtuo kita na himong part kabahin sa espirituhanong balay sa Dios. O nahimong balaang mga pare. O pinaagi usab sa pagsalig diya kaniya kita dayon dili maulawan ni mapakyas ni mahulog, ni ma-disappointed sa una, sa kalahian. Kay may tungod ni adtong mga nagtamay, may tungod ni adtong nagsalikway niya, hinumduman nato, na sila unya sa hingpit silutan niya.
sa walay katapusan na pag-antos. Pero kanimo nga wala pa'y tinuod, no? Seryoso ni, nga wala pa'y tinuod nga relasyon diha ni Kristo, kanimo nga wala pa nataw pag-usab diha sa Espiritu, ayaw kalimti na kun dili si Kristo mao ang imong pundasyon sa imong kinabuhi karon, nan siya mausab ang bato. Saman, nga mupukan kanimo diha sa kalaglagan. Timan-igin na. Busa nagawag kamaturan duol niya karon. Ayaw na ugma karon. Dayon diha sa pagtuo. Sangpit kaniya sa pagluwas. Yan pag-awat. O Diyos, sa langitnon, salamat nga na humanapod namo ni maong pagtuon. Salamat din kayo sa kusog na imong gihatag namo. Palahutay mi sa pag tako niini ang pag-ampo nga dinhi sa among mga kinabuhi, sumama sa among nga gipabalandungan nga ipakabililhon gyud namo pag-ayo sa Ginoong Hesus. Mawa man ang tanang butang si Kristo dili. Kay diha niya kinahanglan mapundar ang among mga kinabuhi. Kay siya ang among paglaom, so maabot na pag-upo. O Diyos, salamat na imong pulong aron matan-aw gyud namo pag-ayo ang mga kaugalingon. Asa man ni nakapundar karon diha ni Kristo o sa mga butang na lumalabay lamang. O sa unsa may naanam, o Diyos, tabangin na mahimong mabutang kining mga kamatuoran din sa among mga kasing-kasing. Inaot, napaimot na mong ngalan, ibalik na mong dungog himaya. Di alam mo, sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.